Prayer is a very important part of spiritual living. It is difficult to maintain a healthy spiritual life without prayer as a practice. Napakahalaga ng pananalangin, lalo na kung pinapahalagahan natin ang ating spiritual na pamumuhay at dapat naman pinapahalagahan ito. Apostle Paul, nagbigay siya ng payo sa naunang church to the early church. Apostle Paul gave an advice noted in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Ang sabi ni Apostle Paul, never stop praying. This remark, itong tinukoy na ito ni Paul, has sparked many discussions and teachings. And in particular, nagtatanong tuloy ang marami, how can one pray without stopping? Posible ba na pray ka lang ng pray na hindi ka tumitigil? At napapaisip din dahil dito sa advice na to ni Apostle Paul, kasi one sentence lang, hindi naman niya inelaborate. Napapaisip din ng marami at maraming mga discussion tungkol dito, ano ba talaga ang panalangin? Paano ba talaga manalangin ng tuloy-tuloy? At yan mga kapatid, yan yung gusto ko sanang pag-usapan, sama-sama nating pag-isipan ngayong umaga. Ating reviewin itong mga aralin na ito, or kung di man reviewin, tignan natin sa isang bagong pananaw ayon sa katuruan at buhay ng ating Panginoong Hesus, so that we may experience the fullness of prayer in our lives. Yan ang ating shared reflection ngayong umaga na pinamagatan nating Pray Without Ceasing. Let us pray. Heavenly Father, we want to thank you for your kindness and your love. We want to thank you for your grace. Sa kabila ng maraming mga pinagkakaabalahan namin sa aming buhay, kayo ay lagi naming kasama. Kayo ang nagtawid, kayo ang nagtayo at nagtuwid sa amin sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kayo rin po, Ama, ang naging pag-asa namin sa bawat sandali, at kayo po yung aming patuloy na aasahan ang inyong kabutihan at ang inyong pag-ibig. Ama, sa pagkakataon pong ito, hinihiling namin na patuloy niyo po kaming samahan. Be our teacher. Kayo po yung mangusap sa amin sa inyong espesyal na paraan. Ito pong lahat ay inaasahan na namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pray without ceasing. Bago natin unawain itong advice, itong turo na ito ni Apostle Paul, we must first understand what Jesus himself taught about prayer. Kung merong talagang makakapagpaliwanag, kung meron talagang magbibigay ng liwanag sa advice na ito ni Paul, ang Panginoong Hesus yun. Kasi ang sinusundan ni Paul, ang Panginoong Hesus. At tayo rin, bagaman kung ano yung sinabi ni Paul nariyan, babalik at babalikan natin kung ano yung direksyon ng Panginoong Hesus ayon sa kanyang turo, ayon sa kanyang mga examples. If Jesus defines prayer, then He also defines what it means to pray continually. Ngayon, isa-isahin muna natin, ano ba yung mga typical na intindi ng mga tao pagka naririnig yung salitang panalangin? Kayo, when you hear the word prayer, anong pumapasok sa isip ninyo? Halo-halo yan, sari-sari sa marami na natin din kasing nakagisnan na turo at mga orientation sa atin. Let's review and analyze the common understandings about prayer. What are the common assumptions about prayer? Marami ang iniisip pag narinig nila ang salitang prayer, prayer is a church or a religious activity. At kadalasan yun naman talagang unang papasok. Pag nag-imbita ka, pag inaya mo yung isang tao, halimbawa, mag-pray tayo, ay pupunta sa church, ay gagawa ng activity. Kasi nga, for them, prayer is a church or a religious activity. And we're pointing out common assumptions, right? And therefore, kung church or religious activity siya, this activity, prayer, is only for religious people. Kaya karaniwan din, pagka nag-iimbita ka na, halika mag-pray tayo, nagiging tanggap niya na sagot, di ba, ay para sa mga mababait lang yan.
alam mo naman ako, brother, hindi naman ako kabaitan. O kaya hindi naman ako mahilig sa mga simba-simba na ganyan. Kasi nga merong mga assumption tungkol sa prayer. Another common assumption about prayer is that it is a ritual. Pag sinabing prayer, may ritual yan. Merong paraan, may specific way or process para mag-pray. What else are the common assumption about prayer? Prayer is about talking to God. To God. Ikaw ang kakausap sa Diyos. And in particular, yung pagkausap na yon, prayer is talking to God about asking or about requesting things from God. Pag magpe-pray ka, kasi meron kang i-request. Di ba? And again, I would like to point out na yung mga tinukoy natin na yan yung common na unawa, yan yung typical na intindi sa kung ano ba ang prayer. Pag tinignan natin lahat ng yan, maaaring ma-mislead tayo. Kasi if we look at prayer only from our own standpoint, we might be misled to believing that prayer is only meant for our own benefit. Magiging tungkol sa atin, yung pananalangin. At kaya, mga kapatid, pagka pinag-isipan din natin, isang dahilan kung bakit hindi talaga nararanasan ng maraming tao ang bunga ng pananalangin ay dahil yung pananalangin, yung prayer, naging centered na sa mga sarili. Nakasentro, nakatuon na yung pananalangin sa ating mga sarili. Imbis na ang pananalangin ay maging daan para mas matukoy natin ang purpose, ang kalooban ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 6:33, sabi ng Panginoong Hesus, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Prayer is about seeking God, seeking His kingdom, rather than just focusing it on ourselves. If prayer is only viewed from our perspective, it can easily become centered on our wants, rather than on God's purpose. Dapat yun naman talaga ang tuon ng pananalangin. We need to look at prayer from the viewpoint of the one who hears, of the one who receives and answers prayer. Dapat doon natin siya tignan, hindi lang puro sa pananaw natin. 1 John 5:14, again sabi ng Panginoong Hesus, "If we ask anything according to His will, He hears us." So paano mas magiging fruitful ang pananalangin? Tignan mo siya doon sa pananaw nung tatanggap ng panalangin. Tignan mo siya doon sa pananaw nung tutugon sa mga panalangin. Ngayon, syempre, ang hirap naman nun. Paano mo malalaman ang isip ng Diyos? Ang hirap. Mabuti na lang, nandyan ang mga turo, nandyan ang examples ng Panginoong Hesus. Because through Jesus, we will learn more about the Father. Ephesians 2:18, "Now all of us can come to the Father through the same Holy Spirit because of what Christ has done for us." Through Jesus, we can connect to the Father. John 14:6, sabi ulit ng Panginoong Hesus, "I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through me." Kaya nga pag tinignan natin yung prayer, parang ang hirap kasi paano ka nga kukonect, paano mo matutukoy ang kalooban ng Diyos, paano ka kukonect doon? Diyos yun. How are you supposed to do that? Parang ang hirap, parang imposible. Ang daan, ang paraan, ay bagtasin ang kaparaanan ng Panginoong Hesus. Now, Jesus challenges the people to rethink what is prayer. Yan ang unang binubuksan sa atin ng Panginoong Hesus. Hinahamon niya tayong lahat para siya sa atin, pag-isipan ng mabuti, teka, ano ba talaga ang prayer? We can observe and learn what is a prayer for Jesus as we go through His teachings, as we go through His own actions. What did Jesus say about prayer? Ano ba sinasabi ng Panginoong Hesus tungkol sa pananalangin?
Ang unang mapapansin natin across many teachings and across many examples of the Lord Jesus, one thing that Jesus would say about prayer or would demonstrate about prayer, prayer is personal. Prayer is personal. More than any activity or festivity, Jesus encourages personal and private prayer. Kadalasan nga kasi ang pananaw ng mga tao pag sinabing prayer, prayer activity, ay activity. May stage, may sounds, may lights, merong kaganapan. Bibilog tayo sa isang malaking circle, gagawa tayo isang malaking circle, tapos magsasalita ka sa gitna. Pero ang sinasabi ni Jesus, prayer is a personal encounter. More than the festivities or activities, Jesus encourages private, personal prayer. Matthew 6:6. When you pray, go into a room alone and close the door. Pray to your Father in private. He knows what is done in private and will reward you. Ang linaw ng instruction. Ayoko na nga magdagdag kasi ano pang lilinaw dyan. Sabi niya, punta ka sa loob ng kwarto, maging mapag-isa ka, gamitin mo yung time na yon na kayo lang dalawa, sarilinan ng Ama sa Langit. Ano pa ang sinasabi ni Jesus tungkol sa pananalangin? Prayer does not need to be ritualistic. Wala naman talagang standard process yan. Wala naman talagang standard na opening statement yan at closing statement. Kasi nga, naging orientation ng mga tao, pag sinabing prayer, halina kayo mga kapatid, ipikit na ang mga mata, diba? Pagsamahin ng mga kamay, ang mga palad, luluhod. Hindi naman laging kailangan na ganun. Well, of course, it helps to bow your head, to close your eyes, pero hindi siya ritual. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang panalangin din ay kailangan mahaba, may proseso. You need well-composed words para lang sa prayer. Pero ang tinuturo ni Jesus, no. Personal nga siya. Personal siya. At ang akala pa ng dapat, or ang akala ng marami, ay dapat may dramatic highlight sa prayer. Alam niyo, ibig ko sabihin sa dramatic highlight? Hindi nagpe-pray. Maya-maya, meron ng sumisigaw. Meron ng umiiyak. Meron ng tumatawa. Meron ng hinihimatay, etc. Yung parang laging gano'n, papunta sa climax, tapos merong inaasahan na mangyayari ang lahat. Of course, mga kapatid, if these expressions are from the bottom of the person's heart, edi okay yun. Wala namang problema doon. These are good. But, it can be problematic if people are already expecting na kasama yan sa routine ng prayer. So mag-i-start ng prayer, malumanay pa. Maya-maya may umiiyak na. Meron nagagalit, may sumisigaw. Merong tumatalon, tumatawa, etc. etc. Pag naging routine na siya na dapat may ganun, at meron nagtatanong ng ganun ha, Pastor, naiyak kami, ikaw, naiyak ka? Nung nagpe-pray. Di syempre may pressure ka kasi daw lahat sila naiyak. Medyo, may pumatak na isang luha. So nakikisama ka tuloy na hindi yun ang point ng prayer. Hindi yun ang point ng prayer. Kaya siya nagiging problematic. That Jesus would teach us or teaches us that prayer need not be ritualistic. Matthew 6:7. And when you pray, these are readings from Jesus, okay? When you pray, don't be like the people who do not know God. They say the same things again and again. They think that if they say it enough, their God will hear them. Ang linaw, again. Sabi niyo, okay, paulit-ulit. Na ang akala niyo habang inuulit yun ang inuulit, habang ginagawa niyong long speech, yung inyong mga prayer, akala niyo naman papakinggan kayo ng Diyos. If you will read between the lines, at sinasabi talaga ni Jesus dito, kung kilala mo ang Diyos, hindi siya ganyan. Hindi siya ganyan makipag-dialogue, hindi siya ganyan makipagniig.
Ang sinasabi ni Jesus, if you truly know God, you know that He looks at the heart. Alam na niya yung sasabihin mo bago ka pa magsalita. So para saan ang mahabang script? Para saan ang mga proseso at ritual na gagawin mo? Ang mahalaga yun nasa puso. Ano pa ang sinasabi ni Jesus tungkol sa prayer? Prayer is more than just asking God for things in life. If we will account for our prayers, ano ang malaking porsyento na umuubos do sa prayer time ninyo? And I would bet na baka puro hingi yung umuubos sa oras ng pananalangin. Give me this, give me that, Lord, kailangan ko to, etc., etc., of the request. Pero Matthew 6:7 to 8, people who do not know or who do not know God think God likes to hear long prayers. Sabi pa ni Jesus, don't be like them. Your Father knows what you need even before you ask. Bago ka pa manghingi, sabi ni Jesus, alam na niya kung ano yung hihingin mo. Alam na niya kung ano yung kailangan mo. So, pag-isipan nga nating mabuti, pagka minus natin lahat ng mga request, ano pa kaya matitira sa prayer? Ang sabi ni Jesus, hindi yan tungkol sa request. Hindi yan tungkol sa mga puro supplications lang, mga hiling. Kaya mag-iisip din tayo, so ano ba talaga ang prayer? Ano ang dapat talagang lamanin ng pananalangin? And I would add that Jesus points out that prayer is actually connection. Prayer is appreciation. Prayer is alignment with the Father and His kingdom. Looking at Jesus, prayer is the time to better understand the heart of God and the essence of the kingdom of God. Yun ang talagang point ng prayer. Ang makipag-isang loob ka sa Diyos. Ang maramdaman mo, ma-feel mo na nasa loob ka ng kingdom. Prayer should enable us to look beyond ourselves and see the bigger picture of God's kingdom. Ang mahalaga sa pananalangin ay lumabas tayo sa ating mga sarili. Nang sa gayon makita-kita natin yung mas malaking picture na gustong ipakita ng Diyos. Ang mas malaking picture ng kaharian ng Diyos. In other words, prayer is not centered on us. But it is about knowing and understanding God, the Father of Jesus. Matthew 6:9 to 13. Napansin nyo, binagtas natin yung mga comments ni Jesus about prayer. At sa dulo nun, sabi niya, this then is how you should pray. Kasi puro siya kanina, do not be like this, do not be like that. Ngayon, sabi niya, then paano nga? This then is how you should pray. Ganito nyo buksan, ganito nyo isaloob yung mga panalangin sa puso ninyo. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hallowed be your name. Unawain yung kanyang pangalan. Literally, ang sinasabi niya, gawin mong banal ang inyong pangalan. Pero ang gusto kong puntuhin dito, alam ba natin yung kahulugan ng kanyang pangalan sa buhay natin? Sabi pa ni Jesus, ang pagbubukas talaga niyan, ang pagsasaloob ng inyong sarili sa prayer, sisibulan niyo muna sa Our Father. Connection. Alam mo bang tatay mo yung kausap mo? Diyos siya, oo, pero tatay, ang pag-address sa kanya. Father. Renew the connection, the relationship. And very importantly, doon sa konsepto ng pananalangin ni Jesus, it's about alignment. Aligning God's will unto our hearts. Nang sa gayon, mangyari dito sa lupa yung kanyang kalooban para sa langit. In light of understanding Jesus' teaching about prayer, balikan natin yung original na tanong. What does it mean to pray without ceasing? Ano ngayon ang talagang kahulugan
ano yung tinutukoy ni Apostle Paul dun sa kanyang advice na continually pray, never stop praying. Pray by having a personal and private relationship with the Father. Ang pinupunto ni Jesus sa konsepto ng panalangin ay yung pakikipagniig sa Diyos Ama na nasa langit. Rather than encouraging prayer for publicity, ang gusto ni Jesus, privacy. Privacy gives focus. Pag wala ng ibang mga tao, pag wala ng ibang focus sa paligid, natutuon yung pansin mo doon sa talagang kausap mo. Privacy gives focus, and that focus should belong to the Father in heaven. Prayer is not meant to be centered on ourselves. While of course, malinaw naman na itinuturo ni Jesus, nakalagay sa Bible na ilapit ang ating mga panangailangan sa Kanya. Sabi nga, di ba, cast your anxiety unto the Lord because He cares. Sabi rin ni Jesus, di ba, ask, seek, and knock. Kasama yun. Pero hindi lang yun ang tuon ng panalangin. Prayer includes all these things. But, if we keep on focusing on ourselves throughout prayer, we may miss, or we may be missing what God wants to reveal to us during our time in prayer. Kaya wag lang puro hingi, wag lang puro hiling. Spend that time to dwell in the mind of God, think about what is in His heart. Kasi yung ganyang practice na puro hiling, puro tungkol sa inyo, sa atin, maaring ito yung dahilan kung bakit kulang sa liwanag ang mga panalangin. Dahil nakatuon tayo sa ating mga sariling daing, sobrang tuon sa mga pansariling hiling, mga sariling nais, sariling desisyon. Ang laman ng panalangin tuloy ay, pag titignan nyo nga, puro tungkol na sa sarili. Wala ng time, wala ng focus, at intentionality to really dwell on what is in God's heart, in God's mind. James 4:3. Yet, even when you do pray, your prayers are not answered because you pray for selfish reasons. And I would add, self-centered reasons, self-oriented reasons. Selfish, hindi naman lang lagi yung parang ganid ka, greedy. No? Pero pwedeng self-centeredness, pwedeng self-orientedness, na puro ikaw yung nasa gitna. Kaya nga kanina, ang common assumption ng mga tao, talking to God. Eh di ba dapat ang communication, ang connection, two ways yon. Nasaan yung part na ikaw naman yung nakikinig? Nasaan yung part yung tayo, yung uma-absorb sa gusto niyang sabihin? What else could it mean according to Jesus, sa mga teaching ni Jesus? What does it mean to pray without ceasing? Pray by keeping your thoughts on God and godliness. Kasi nga, nangyayari dito sa lupa, yung kagaya ng nangyayari sa langit. But, mga kapatid, we must also clarify, kailangan nating tukuyin at linawin na magkaiba ang prayer, magkaiba yung nag-iisip ka lang. We must clarify that prayer is distinct from just thinking positive thoughts. Magkaiba yung dalawang bagay na yun. Kasi pag pinag-isipan natin, is it enough to just keep on thinking positive thoughts, tapos prayer na yun? Sapat na ba yun? Maaaring hindi. Bakit hindi? Kasi kung positive thoughts lang, as in literally positive thoughts lang, nag-iisip ka lang talaga, maaaring hindi ang sagot. Kasi hindi pa yun prayer dahil alam natin ang prayer may kasamang actions. So iba yung nag-iisip ka lang ng positive thoughts, iba yung kumikilos ka. And our actions are prayers. So, hindi siya equivalent lagi na nag-isip ka ng something positive, ay prayer na yun. James 2:26, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. So hindi pwedeng nag-iisip ka lang ng positive thoughts. Dapat kumikilos ka. Prayer is not merely something that we think.
Like faith, sabi nga ni James, it is meant to shape the way we live. Genuine faith and sincere prayer is also expressed through actions. Is it enough na nag-positive thinking ka lang? As in, positive thinking lang, tapos prayer na yon? Maari ring hindi. Bakit? Kasi maaaring yung ating mga sariling nasa isip, mga nasa isip natin, maaaring maging subjective. It could be subjective, and what may be positive to us personally is actually negative. Kasi subjective siya, baka sa'yo lang positive yon. Pero sa bigger picture, remember the bigger picture, sa pangkabuuan, teka, negative yan. Sa'yo lang positive yan. Kaya nga misleading yung positive thoughts, tapos i-assume mo kagad na prayer na yon. Thoughts are part of prayer. Mahalagang bahagi ng prayer ang ating kalooban, yung ating pag-iisip. Pero wag i-assume na yun na yun. As I have said, baka yung positive sa'yo actually negative pala sa bigger picture. Kagaya netong case ng Luke 18:11-13. Pansinin niyo yung prayer ng Pharisee. Sa kwento ni Jesus, the Pharisee stood alone. So nasa temple yung eksena ng kwento ni Jesus. The Pharisee stood alone, away from the tax collector. When the Pharisee prayed, nagpe-pray yung Pharisee, take note. When the Pharisee prayed, he said, "O God, I thank you that I am not as bad as other people. I am not like men who steal, cheat, and commit adultery. I thank you that I am better than this tax collector na nasa tabi niya. I fast twice a week, and I give 1/10 of everything I get." Nag-pray si Pharisee, right? Yung prayer ni Pharisee, punong-puno ng positive affirmations. Sabi niya nga, "Praise the Lord, O my soul. Hindi ako kagaya ng mga makasalanan na nasa tabi ko. Buti pa ako." Sabi pa niyang ganon, di ba? So punong-puno ng positive affirmations. The Pharisee's prayer was full of positive self-assessment. And yet, kaya yung kinikwento ni Jesus, sinasabi ni Jesus na, "Hoy, hindi pleasing sa Lord yan." Kaya nga mahirap i-assume na positive thinking is equivalent to prayer. What seemed positive to the Pharisee was actually pride. Again, let me say this. Every prayer involves thought. Ang pangkabuuan ng pananalangin nasa kaisipan. But not every thought is prayer. What will distinguish? What will make prayer distinct? Prayer is the intentional turning of our minds and our hearts toward God. At hindi lang yon, we turn it to God in trust, in surrender, and most especially in communion. So, iba yung nag-iisip ka lang ng positive, which is very helpful, pero yung iba yung hinahanap mo yung, Panginoon, ano ang kalooban mo para sa akin? Mangyari ang inyong kaisipan sa akin dito sa lupa, kagaya sa langit. At hinahanap mo yon. So ano nga ba? Ano nga bang kalooban nyo sa akin? Magkaiba. Again, Matthew 6:10, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." Prayer is maintaining continual communion with the Father as we live under the reality of His kingdom. Communion, connection, hindi lang communication na talking to. Dapat talking with. Nagsasalita ka, nag-express ka sa Kanya, oo, pero merong significant part. There is intentionality to hear the voice of God. At maranasan yung kaharian ng Diyos dito sa lupa, kagaya sa langit. Romans 14:7. Ano yung ibig sabihin ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, gaya sa langit? Romans 14:7, God's kingdom is about pleasing God. It's about living in peace.
God's kingdom is about true happiness. All this comes from the Holy Spirit. Mangyayari yon, lalabas yung bunga na yon kapag ka taos puso, kapag tunay ang pakikipagniig sa pananalangin. And so now we see, ang gusto ko lang naman i-distinguish dito ng gusto, ay mga kapatid, let's rethink prayer. If we think that prayer is just asking, think again. Nag-pray ka na ba? Oo, naisabi ko na yung mga request ko. Think again. Nag-pray ka na ba? Oo, naibuhos ko na lahat ng mga ipinag-aalala ko, yung mga galit ko, naibuhos ko na. Oo, naibuhos mo, pero anong sabi sa'yo? Ano naman ang na-reveal sa'yo pagkatapos? So meron pang kalahati na hindi pa nangyayari. Gusto nating maging mabunga, maging makapangyarihan yung ating prayer life kasi bahagi siya ng ating buhay. How can anyone pray every moment, day by day? How do we never stop praying? As we review the teachings of Jesus, we begin to see that Paul was not really asking us na tuloy-tuloy ang prayer, tuloy-tuloy ang activity sa church. Hindi yun ang sinasabi. Hindi yun ang ina-advise ni Paul. Yung ina-advise ni Paul, ipinapahayag sa atin ng mas malinaw sa pamamagitan ng mga revelation ni Jesus. That it is more than just a religious activity. It is much more than asking God for things. It is more than just saying beautiful words. Ang pananalangin ay ang patuloy, buhay na relationship with the Father in heaven. It is about continually turning our hearts and our minds towards Him. It is about seeking His kingdom. Seek His kingdom. Above your own will and above all your concern. Kasi ang promise naman, when we seek His kingdom, all other things will be added. Magiging natural result na yun. If this is what praying unceasingly truly means, magiging masaya ang prayer life. Hindi na siya obligasyon. Hindi na siya task na kailangan mong kumpletuhin. Rather, it becomes part of day-to-day living. Ang ibig lang talagang sabihin, nung suggestion ni Paul na yon, nung advice ni Paul na yon, ay sa bawat sandali, araw-araw, manatili tayo sa diwa ng langit. Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Habang may ginagawa ka, o kaya habang nagpapahinga ka, saan umiikot yung isip mo? Habang nasa eskwela o nasa trabaho, panatilihin yung kalooban sa Diyos. Kung sino man kasama mo, pamilya o mahal sa buhay o mga kaibigan, nandun pa rin siya. Hindi siya activity, hindi siya ritual. It's more like a mental state. A state of the heart. Sa gitna ng anumang nangyayari sa buhay nyo, masaya, malungkot, may challenges, kahit pagalit ka, meron kang pinagdadaanan, o talagang sobrang ganda ng mga nangyayari sa iyo lately, bahagi mo ang pananalangin. Kasi you are in continuous connection, communion with the Lord. That is the kind of prayer that Jesus teaches us. This is the kind of prayer na tinuturo din ni Paul, yung pinang-encourage niya sa atin. Kaya nga, baguhin yung pananaw tungkol sa pananalangin. So nawa, ngayong mas naiintindahan natin to, ang tanungan ngayon ay hindi yung nag-pray ka na ba? So hindi na ganun ang tanungan, kasi mas malalim na yung pangunawa natin sa prayer. Hindi na ang tanungan na yung umattend ka ba ng prayer meeting last Friday, last Saturday? Hindi na tungkol sa activity. Sa halip, ang kaisipan na natin, knowing these things, Lord, let your will be done here on earth as it is in heaven. Lord, let me experience the kingdom of heaven right now. Ganun na ang kaisipan natin sa prayer. When prayer becomes communion, instead of communication, praying without ceasing is a joyful way of life.
So, it's not just communication, talking to. Sabi nga natin, it should be talking with, two-way, and experiential. It's a communion. Nawa, mga kapatid, nagbukas itong discussion na ito sa atin ng malawak na pagtingin tungkol sa pananalangin, and I pray sa mas malawak pang experience when you pray to the Lord, when you pray to the Father in heaven. In some moment of silence, I would like to ask you to pray to the Lord. Let's do it now.